Dahil sa takot na hindi na magkaanak ay hiniling ng pangit na dalaga na magpabuntis sa gwapo niyang kaibigan, pumayag naman kaya ito? Masamang-masama ang loob ni Rufa nang umuwi siya sa bahay. Kitang-kita ang namumugto niyang mga mata dahil galing siya sa pag-iyak, hindi niya kasi matanggap ang resulta na ibinigay sa kanya ng doktor. Kapag lumagpas na siya sa edad na 30 anyos ay mahihirapan na siyang magkaroon ng anak. Diyos ko, pangit na nga ako, hindi pa ako magkakaanak, ano na ang mangyayari sa buhay ko? Kahit sana'y anak na lang, hindi na naman ako umaasa na magkaroon ng asawa, hagulgol niya. Tama naman siya, hindi siya maganda, mataba siya, maitim ang kutis, sarat ang ilong at makapal pa ang kilay niya. Kaya pangit ang tingin niya sa sarili, balak nga niya na magpabuntis na lang sa iba para magkaanak lang. Kahit hindi na siya panag-utan ng lalaki, pero paano mangyayari yun, napakamalas naman niya. Nakatatak pa rin sa utak niya ang sinabi ng doktor. Malaki ang maitutulong ng pagbubuntis sa iyo. Kailangan nga lang ay magkaanak ka na para mas maging malusog ang matrace mo. Pagtuntong mo ng 30 anyos ay mahihirapan ka ng magdala ng sanggol sa iyong sinapupunan, wika nito. Parang gumuho ang mundo niya sa nalaman, ang iniisip niya ay kung paano siya mabubuntis. Wala ngang magkamali sa kanya dahil nga sa hitsura niya, mayroon siyang lihim na iniibig kaso hindi pwede kasi best friend lang niya ito, si Andre. Maya-maya ay tumunog ang doorbell sa labas ng bahay niya. Bigla siyang kinabahan dahil dumating na ito. Diyos ko, kaya ko kayang sabihin ito sa kanya? Di kaya nakakahiya, best friend ko naman siya kaya hindi ako dapat na mailang. Carry ko to, bulong niya sa isip. Oh, Thaka Bells, bakit mo po ako pinapanta? Siguraduhin mong importante yan ha, sabi ng binata. Nako, kilalang kilala niya ito, palabiro at mahiling siyang okrayin. Pero mabait ang binata at maasahan sa lahat ng bagay kaya isang tawag lang niya rito ay pumupunta agad, gaya ngayon. Kumonsulta ako sa doktor kanina, nagpa-check up ako, bungad niya. Iyon pa lang ang sinasabi niya pero bumakas na agad ang pag-aalala sa mukha nito. Sinabi niya na hindi na raw ako magkakaanak, pupwede pa naman daw basta hindi lalagpas sa edad na 30 anyos, alam mo naman na magte-30 anyos na ako next year, malungkot na sabi niya. Di magpabuntis ka na, sagot sa kanya ng binata. Alam mo namang wala akong boyfriend kasi, wala namang nagkakamali na ligawan ako, di ba? Dahil nga sa hitsura ko, sino ba namang lalaki ang magkakagusto sa tulad kong tabachoy na nga? Pangit pa, buti sana kung walang problema ang matrace ko. Mahaba-haba pa ang paghahanap ko sa lalaking pwede kong madenggoy para buntisin ako kaso wala. Hayag niya, biglang umilap ang mata ng binata. Hoy, Andre Carlo Manal Astes, sigaw niya saka pumalakpak sa mukha nito dahil para itong natulala. What ka dyan? Tulungan mo naman ako. Andre, kailangan ko na mabuntis sa lalong madaling panahon. Sa susunod na taon ay 30 anyos na ako. Dapat ngayong taon ay mabuntis na ako. Anakan mo ako. Andre, tahasang sabi ni Rufa. Nanlaki ang mga mata ni Andre sa narinig. Kasabay noon ay ang pamumula ng buong mukha nito. Napakurap-kurap pa ito kung totoo ba ang sinabi niya. Ano, hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, anakan mo ako. Sige na, isang gabi lang naman. Parang awa mo na, ayokong tumandang mag-isa. Gusto kong magkaroon ng anak na makakasama ko bago ako mawala sa mundo, naluluhang sabi ng dalaga. Pero, bakit ako? Tanong ng binata, malungkot na tumingin si Rufa. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Andre, wala naman akong maasahan sa iba. Sinubukan ko na rin dati na magbayad ng mga lalaking pwedeng umano sa akin kaso lahat sila ay hindi sumisipot. Pumayag ka na, hindi naman ako manghihingi sa iyo ng sustento. Pero kung ayaw mo, maiintindihan ko, malungkot na sabi ng dalaga. Hindi alam ni Andre pero kusa na lang lumabas sa bibig niya. Okay, payag na ako. Laking pasasalamat ni Rufa sa best friend niya dahil pinagbigyan siya nito. Wala namang makakaalam sa gagawin nila. Inilihim nila yun sa pamilya nito at sa mga kakilala nila. Isinagawa nila ang plano kinagabihan. Pagkatapos nilang magniig ay parang walang nangyari, balik sila sa normal. Tila umayon naman sa kanila ang tadhana dahil isang beses lang nilang ginawa ay nabuntis agad si Rufa. Habang lumalaki ang tiyan niya ay di umaalis si Andre sa tabi niya.
Kung wala nga lang siya sa tamang katinoan, iisipin niya na para silang mag-asawa. Kaya lang, hindi palagi niyang isinisiksik sa utak niya na hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ng binata sa kanya. Imposibleng magustuhan siya nito. Ang pangit niya. Kilala niya ang mga tipo ng babae ng best friend niya. Ang gusto nito ay yung magaganda, mapuputi at sexy. Pero kung siya ang tatanungin ay mahal na mahal niya si Andre. Kaya nga ang sakit-sakit tuwing naaalala niya ang katotohanan. Pati na rin ang isipin na kapag nanganak na siya ay babalik na sa dati ang lahat. Mag-isa na lang ulit siya na palalakihin ang kanyang anak. Dahil uli lang lubos na siya'y ang bata na lang ang makakasama niya. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at sumapit na nga ang takdang araw. Andre, manganganak na ako, sabi niya. Kasalukuyan siyang nakatira sa kondo nito. Hiniling kasi nito na doon na muna siya upang mabantayan siya nito. Anak din naman nito ang ipinagbubuntis niya. Natatarantang inalayan siya ng binata papasok sa kotse para dalhin siya sa ospital. Pagdating doon ay mahigpit pa rin ang hawak niya sa mga kamay ni Andre habang iniire niya ang sanggol. Kaya mo yan, Rufa, iir mo lang, nandito ako, hindi kita iiwan, sabi ni Andre. Ilang sandali pa ay nakarinig na siya ng malakas na iyak ng bata, kasunod noon ay nawalan na siya ng malay. Makalipas ang ilang minuto, dahan-daang iminulat ni Rufa ang kanyang mga mata, pero pinagsisihan niya rin dahil namulatan niya si Andre na may kahawak kamay na isang magandang babae, nakatingin ang dalawa sa kanya. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo, nga pala, Rufa, remember Danica, wika ni Andre. Pinilit niyang ngumiti, oo naman. Paano niya makakalimutan ang babaeng ito matagal na niya itong pinagseselosan kahit noon pa. Matagal ng crush ni Andre ang babae at niligawan din ito noon ng binata pero wala na siyang balita nang pumunta ito sa probinsya para bisitahin ang mga magulang. Ngayon ay nagbabalik ito sa buhay ni Andre, baka itinuloy na ng best friend niya ang panliligaw dito, o baka naman sila na, aray ko naman, hindi tuloy alam ni Rufa kung ano ang mas masakit, yung panganganak niya o ang puso niyang nadurage na naman. Maya-maya ay dumating na ang nurse, bit-bit nito ang napakalusog na sanggol na lalaki. Sa una ay nakaramdam siya ng takot na baka maging kamukha niya ang sanggol. Ayaw niya sana na manahin nito ang hitsura niya dahil ayaw niyang maging tampulan din ito ng tukso gaya ng nangyari noon sa kanya. Pero nang mapagmasdan niya ito ay laking tuwa niya dahil maputi at gwapong-gwapo ang bata na manang-mana kay Andre. Dinala sa kanya ng nurse ang sanggol para padedehin niya. Para hindi naman makaistorbo ay nagpaalam sina Andre at Danica na lalabas na muna sa kwarto. Habang solong-solo na ni Rufa ang kanyang anak ay kinausap niya ito, kamukhang kamukha mo ang papa mo, baby ko, ang cute mo talaga, lagi mong tatandaan na mahal kita. Anak, ano man ang mangyari, mahal kita, nakangiting sabi niya. Habang karga niya ang bata kahit paano ay nawala ang kirot sa puso niya. Matapos niyang padedehin ang sanggol ay kinuha na ulit ito ng nurse para makapagpahinga siya. Dahil medyo nanlalate pa ay mabilis siyang nakatulog, makalipas ang isang oras ay muli siyang nagising at sa kanyang muling pagmulat ay bumungad na naman sa kanya ang isang masakit na eksena. Nakita niyang magkayakap si Andre at si Danica sa loob ng kwarto, saglit lang yun at naghiwalay rin ang dalawa nang makitang gising na siya. Kahit nagdurugo ang kanyang puso ay pinigilan pa rin niya ang nararamdaman at nagpanggap. Bumalik ba ang nurse? Tanong niya. Umiling si Andre. Hindi pa siya bumabalik buhat kanina. Magpahinga ka na muna dyan ha. At ihahatid ko lang sa labas si Danica, sabi ng binata. Pagkatapos na magpaalam ang dalawa ay hindi na napigilan ni Rufa ang luhang damaloy sa kanyang mga mata. Di niya na kaya, baka mabinat pa siya sa sakit na nararamdaman niya. Habang maaga pa'y tatapusin na niya ang kahibangan niya. Tutal, anak lang naman ang hiniling niya kay Andre. Wala nang iba, wala na itong ibang pananagutan sa kanya. Ilang araw lang at nakalabas na siya sa ospital. Inihatid silang mag-ina ni Andre sa kondo nito tapos ay nagpaalam itong may aasikasuhin lang at babalik din agad. Doon na siya nakakuha ng tiyempo, mabilis niyang inimpake ang mga damit niya at tumawag siya ng taxi. Habang karga ang baby ay bitbit naman niya ang maleta. Palabas na siya sa pinto nang biglang dumating si Andre. Where are you going? At dala mo pa si baby? Maang na tanong nito. Uuwi na kami, maikli niyang sagot. Bakit? Naroon ang pagkagulat at pagkataranta sa mukha ng binata. Anong bakit? Aalis din naman kami dito, di ba?
remember, ang usapan lang naman talaga natin ay bibigyan mo lang ako ng anak, tapos na yun, naibigay mo na, wala nang rason para manatili pa ako rito. Matigas na sabi niya at nagmarcha na palabas, hindi na niya hinintay pa itong magsalita. Nang bigla itong hamarang sa daraanan niya, please, bumalik kayo sa loob, seryosong sabi ni Andre. Bakit pa, hindi mo naman kami responsibilidad, eh? At isa pa baka magalit si Danica kapag nakita niyang nariyan pa kami sa kondo mo. Magselos pa yun, aniya. What? Di ba, kayo na ni Danica? Nakita ko ngang magka-hold ng hands kayo at magkayakap pa sa ospital. Eh, kaya utang na loob, tantanan mo na ako at aalis na kami ng anak ko. Pero matigas si Andre, please, bumalik kayo sa loob ni baby, please, sabi nito. Napabuntong hininga si Rufa, bakit ba siya pinipilit nito? Sige, para matapos na ay tatapatan na niya ito. Okay, di mo pa ba magets? Habang tumatagal ang pagtira ko sa kondo mo, mas lalo lang na nahuhulog ang loob ko sa iyo. Kaya hanggat kaya ko pang tiisin ay ako na ang aalis, dahil habang kasama kita, pinamumukha lang sa akin ang katotohanan na kahit kailan ay hindi mo ako magugustuhan, kahit kailan ay hindi mo naman ako mamahalin, buwisit kasi itong puso ko eh. Hindi ko naiwasang magkagusto sa iyo kaya ito ako nahihirapan, nasasaktan, ano? Okay na, gets mo na, so, hayaan mo na ako, ang asikasuhin mo na lang ay si Danica dahil mas bagay kayong dalawa, aniya. Imbes na pakinggan siya ay mas lalo itong lumapit sa kanya at di niya inasahan na yayakapin siya nito. Makinig ka muna sa akin, ayokong umalis kayo ng baby natin, ayokong mawala ang dalawa sa pinakamahalagang regalo sa akin ng Diyos. Ikaw at ang ating anak. Noon pa man ay mahal na kita, hindi ko lang sa iyo may pagtapat dahil pagdating sa iyo'y natutorpe na ako. Ayaw ko ring masira ang friendship natin kaya itinago ko na lang ang nararamdam ko. Tinuon ko ang atensyon sa ibang babae, at yun nga si Danica, ang dati kong kaklase. Nag-try akong ligawan siya noon pero hindi ko rin itinuloy kasi nga hindi ka mawala sa isip ko, ikaw pa rin ang laman nitong puso ko. Wala kang dapat ipagselos sa kanya dahil nagbalik siya bilang kaibigan na lamang, at saka ikakasal na rin sila ng boyfriend niya. Nang makita mo kaming magkahawak kamay, sinadya niyang hawakan ang kamay ko dahil nakita niyang nanginginig ako sa nerbiyos dahil nga nang mawalan ka ng malay sa panganganak ay kitagal mong gumising. Ganoon ang ginagawa niya noon para mapakalma ako, paliwanag ng binata. Yung magkayakap naman kami ay nagpapalam na siya sa akin dahil baka hindi na siya bumalik dito sa Pilipinas pagkatapos nilang ikasal ng nobyo niya ay sa States na sila maninirahan. Kaya wala kang dapat ipag-alala, mahal ko, dahil ikaw lang ang nag-iisa sa buhay ko. Wala akong pakialam kung ano ang hitsura mo. Minahal kita dahil sa kung ano at sino ka, dahil ikaw si Rufa ang pinakamabuting babae na nakilala ko bukod sa aking ina. Kaya nga nung humiling kang magkaanak tayo, ako na ang pinakamaligayang lalaki sa mundo, sinserong sabi ng lalaki. Gulat na gulat naman si Rufa sa tinura ni Andre, hindi ito ang inasahan niya, hindi tuloy niya mapigil ang mapangiti. Andre, hindi mo alam kung paano mo ako pinasaya, ang akala ko'y wala na akong pag-asa sa puso mo, aniya. Hinding-hindi mangyayari yon dahil habang buhay nang nakatatak dito sa puso ko ang pangalan mo at ang ating anak. Hindi mo pa ba napansin na isinulat ko na ang apelyido ko sa birth certificate ni Baby Arnold, dahil ako ang tatay niya, wala nang iba. Tugon ng lalaki saka dinampian ng mainit na halik ang mga labi ni Rufa. Hay, sa wakas, sa happy ending din pala mauuwi ang lahat. Agad na sinabi ng binata sa mga magulang nito ang tungkol sa kanilang dalawa. Natuwa pa ang mga ito dahil noon pa man ay boto na rin ng pamilya ni Andre sa kanya. Mas lalong natuwa ang mga ito nang malamang may baby na sila. Makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal na sina Andre at Rufa. I love you, Andre, sabi ni Rufa sa mister. I love you too, sweetheart, sagot naman ni Andre at hinalikan ng kabiyak. Tapos noon ay dinampian niya ng halik ang tiyan nito na nooy buntis ulit. Babae naman ang nasa sinapupunan ng kanyang misis na papangalanan nilang Baby Althea.